Baka bloated na naman po para sa pagdating ng oras po, yung sa expenses, siyempre hindi man nila pera yan. Galing siguro sa Davao City Government, yung ginasto sa ayuda, tapos ang estimate, 50,000 yung beneficiaries. Wala man pinakitang crowd po na 50,000. Pag ganun po, parang yung paggastos ng confidential funds na yung safe house mga kababayan, yung renta, 45,000 to 1 million ang bawat gabi. O, di ba? Kailangan siguro i-audit yung pag-ayuda na ginawa mga kababayan ni Sara Duterte tapos ni Digong. Anong 50,000? Nasaan ang crowd na 50,000? Nasaan? Na? Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Tapos na mga kababayan yung Pasko, kaya balik na tayo sa regular nating vlogging sa pag-discuss natin ng mga nakakainit ng ulong mga balita. Di ba? Pero tayo dito, laging relax lang mga kababayan habang papasalubong tayo sa bagong taon. Di ano niya, Mr. Maravillas, yung mga maiinit na balita ngayon. Ano pa, yung mga mainitin ng ulo? Ito pa, yung mga politikong mainitin ang ulo. Sabi dito sa balita ng Impact Leadership, mga galit sa ayuda, ng mudmud ng ayuda. Kita ninyo mga kababayan, galit sila, sabi nga natin, kasi hindi sila yung nabigyan ng pagkakataon na makapagbigay ng ayuda galing mga kababayan sa ating gobyerno. Ibinigyan sila ng sapat na pondo. Si Sara Duterte binigyan ng sapat na pondo, mali yung paggamit. Yan ang diferensya po eh. Kaya yung mga propaganda po nila mga kababayan na ginagamit sa politika yung ayuda, vote buying daw. Kung susundan natin yung kanilang linya ng reasoning, vote buying din yung ginagawa nila. Tama po? Lagi niya Mr. Maravillas nag-backfire sa kanila yung mga akusasyon sa administrasyon. Yun man talaga po. But before natin pag-usapan yung mga balitang yan tungkol sa ayuda at iba pang kaganapan, lalo na yung ambisyon ni Digong na iupo si Sara Duterte bilang Pangulo. Sinabi niya po doon sa pamimigay ng ayuda, talagang gustong iupo ni Digong si Inday as president. Ang iyong presidente si Inday. Ginawa ng presidente si Sara mga kababayan ni Digong. In your dreams, hindi na yan ang mangyayari. Never na matutupad ang inyong pangarap. But before that, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito iGlow Serum mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page.
Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin yung ayuda mga kababayan na kinakagalit ng kampo ng mga Duterte. Pero sila, ganon din yung gawain. Galit sila mga kababayan sa ayuda kasi hindi sila yung nagkaroon ng access sa pondo ng gobyerno para iayuda po sa ating mga mamamayang Pilipino. Hindi nila naisip noong kanilang panahon na ito pala yung magandang strategy. Tama ba? Isabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, the best politics niya is good service. Pag maganda yung serbisyo mo sa mga tao, that is the best politics. Nang i-implement ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang serbisyo mga kababayan na hindi nila nagawa, nainggit yung mga kalaban po, sinisiraan ngayon yung ayuda. Kaya sabi dito, sa report ng Impact Leadership, mga galit sa ayuda, namudmud ng ayuda, Vice President Sara Duterte and former President Rodrigo Duterte grace the pahalipay sa Pasko, the traditional annual gift-giving activity, sa kanilang ancestral house sa Bangkal, Davao City daw. Kahapon, sasabi diyan, the Vice President also participated in games and raffles alongside the host. According to the Davao City Police, approximately 50,000 people have lined up since the previous night to receive food packs, cash, and other gifts. Yan po, baka bloated pa nga yung estimate ng Davao City Police. May 50,000 bang ganyan ka? Kung konti man lang po, baka bloated na naman po para sa pagdating ng oras po, yung sa expenses, siyempre hindi man nila pera yan. Galing siguro sa Davao City Government, yung ginasto sa ayuda, tapos ang estimate, 50,000 yung beneficiaries. Wala man pinakitang crowd po na 50,000. Pag ganun po, parang yung paggastos ng confidential funds na yung safe house mga kababayan, yung renta, 45,000 to 1 million ang bawat gabi. Di ba? Kailangan siguro i-audit yung pag-ayuda na ginawa mga kababayan ni Sara Duterte tapos ni Digong. Anong 50,000? Nasaan ang crowd na 50,000? Nasaan? So malamang, may salamang ka na naman mga kababayan sa ayuda. Tama pa? Yan, sabi dito. About 50,000 people trooped to the ancestral home. Sa picture po, hindi mag 1,000. Tama? Kailangang examinin mga kababayan yung records ng mga tumanggap. Tulad ng ginagawa sa ayuda po ng ating presidente ni PBBM na through DSWD, may official records talaga at may transparency, may mga pictures po. Makikita ninyo yung crowd talaga, napakarami. Tingnan ninyo ang crowd ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Daming crowd. Di ba? Yan po mga kababayan. Authentic siya. Transparent po. Kita ninyo ang mga crowd ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Talagang napakarami palagi. Yan, mga kababayan. Ganyan ang crowd ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Di ba? May ganyan po. Organized siya. Makikita mo ang distribution. Tingnan ninyo mga kababayan yung ating Pangulo. Yung crowd mga kababayan. Di ba? Buong Pilipinas yan. Mga kababayan ginagawa. Dokumentado ang mga pera na binibigay sa bawat probinsya, lungsod. Yan Yan ang mga crowd mga kababayan. Isa lang siya sa mga lugar sa buong Pilipinas. Si Inday po, walang Chicken Joy tapos. Walang maayos na distribution po. Tapos, ang report po, 50,000 beneficiaries.
Wala man makita sa picture na 50,000 beneficiaries po. You see? Kaya galit na galit sila mga kababayan sa ayuda na pinamimigay ng ating gobyerno ng Palasyo Malacanang tapos ni Speaker Martin Romualdez. Kasi maayos at talagang pinakikinabangan kaya mabangong mabango ang ating Pangulong Bongbong at saka si Martin Romualdez sa mga mamamayan. Galit sila sa ayuda ng ating gobyerno. Pero sila din namimigay ng ayuda. You see? Ngayon, sa kanyang mensahe mga kababayan, ito ang sabi dito, ang inyong presidente niya si Inday. Sabi ni Digo, ganon ka-assuming mga kababayan yung dating Pangulo. Ganon kagarapal sila. Walang kahihiyan, walang delikadesa. Never, mga kababayan, in the history ng ating bansa, ng isang dating Pangulo at sitting Vice President, lantara na mag-ambisyon to take over the presidency. Wala pa yan sa ating history po. Ngayon lang tayo naka-experience ng ganon kagarapal na mga tao. Ayan, sabi dito. Former President Roddy Duterte made this statement earlier today, kahapon po, during the Pahalipay sa Taal event in Davao City. This annual Christmas charity event is a long-standing tradition of the Duterte family, observed even before they entered politics. Ayan na. Sabi niya mga kababayan, sabi ni Digong, kung itugot sa Ginoo, sunod namong ikatulong na tindog namo ngari ang inyong presidente si Inday. So, madaling sabi, yung plot nila mga kababayan to unseat the president ay hindi man nila po tinatago. Lantara nilang ina-announce. Pag ganyan po mga kababayan, na-announce ka ng mga masasamang plano, most of the time, ang nangyayari po, baliktad. Malamang sa malamang mga kababayan, ang bagsak nila hindi po sa palasyo, kundi sa kulungan. Tama ba? Kasi tambak ang kaso nila ngayon. And I think pagkatapos lang po ng bagong taon, yung impeachment case, saka yung mga kaso kriminal, mga kababayan na laban sa kanilang mag-ama, damay pati si Bongo saka si Bato, dire-diretso na po yun nagugulong. Yes, sabi po sa sabi dito sa reaksyon ni Benji Contreras, isang Marcos loyalist po, talagang sobra ang pagkagutom sa kapangyarihan ni Digong. Lahat ay gagawin, may upo lang si Inday Sira bilang Pangulo. Ito nga, idiniklara na niyang presidente ang kanyang anak. Sa totoo ba, balita na kinausap niya yung mga retired military officers para sa plano nilang coup? Magplano kayong magplano. Malamang sa malamang, hindi ipaintulot ng ating Panginoon. Kasi nakikita naman po, siyempre ng ating mga authorities, nakabantay po ang ating mga authorities. At nakabantay po ang Amerika. Kasi alam ng Amerika, ng mga Duterte, barkada ng China. Hindi po yan pahintulutan ng Amerika. Our big brother. Kaya relax lang po tayo. Magplano sila na magplano. Walang problema yan. Ang tanong, mangyayari ba yung kanilang plano? Itong mga retired military officers, kaya ba nilang isugal yung kanilang buhay at ang kanilang future sa isang tulad ni Digong at ni Sara Duterte? Na ang popularity mga kababayan, pabulusok ng pabulusok at padilim ng padilim ang kanyang pangarap na maging Pangulo ng Pilipinas. Tama pa? Unang-una, gusto niyang magpresidente. Hindi nga naayos. Si Digong gustong bumalik na mayor ng Davao. Hanggang ngayon nga, hindi niya maayos yung Davao City. Alam ba ninyo na until today, napakaraming mga mahihirap na Davaoeños? Ito yung proof, mga kababayan. Sabi rito, 4 na kilometrong slum area sa Davao City. Panoorin ninyo, mga kababayan. Yan ang Islam ng Davao. You see? Yan kung maayos yung pamamalakad ni Digong, ilang dekada siya na naging mayor at kanyang pamilya, si Sara, si Pulong, si Baste, lahat sila naging opisyal ng Davao. O tingnan ninyo,
Kaya talagang dapat mag-isip-isip na yung mga taga Davao, lalo na yung mga mahihirap na Davaoenos, na kailangan siguro tingnan ninyo ang kalagayan po ninyo. Hindi nagawa na maisaayos sa loob ng ilang dekada na pamumuno. Panahon na siguro na pumili ng bago. Di ba? Try ninyo. Na ibang apelyido naman po. Nandyan si Nograles, si Carlo Nograles, bata pa, fresh mind para sa bagong Davao. Ito yung ebidensya po. Napakalinaw. Hindi na ayos ang Davao. Yan po ang 4 kilometers. Yan o. 4 na kilometrong slum area sa Davao City. Yan o. Ang daming mga mahihirap. Oh. You see? Nasaan na yung sinasabing magaling na mayor ng Davao City? Bakit ang daming mahihirap pa rin dyan sa Davao? You see? Kita ninyo, mga kababayan? Ganon. You see? Ano, mga pictures po, slums in Davao City. Di ba? Yan po. Yan ang slums ng Davao City. Yan o. Here's a few tourist pictures we took of an enclave we happened and was surprised to see one of the slums in Davao City. Yan o.